Let there be full of joy, Lord, and peace, Lord, to surround this place, Lord. In Jesus' name, amen.
Wait ka sa katabi mo, masaya ba yan ang pupuri kay Lord? Pero ako nakangiti, Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng mom. Let us fill up this place with joy as we praise your name. God is the time for
God, where my help comes from. I will continually embrace you, Lord, oh, be not far
presence that hindi kami mapakala, Lord God. And we just, Lord, more enjoy. Just be filled with joy. Joy in praising the Lord. It's not a burden, it's not a task. It's a lifestyle, Lord. May we be filled with joy, Lord God, in praising and saying your name, Lord God, in singing and dancing, Lord God, even if we think we're not capable, Lord. In your presence, Lord God, walang hindi capable, Lord. And right now, we just want to give you the best that we can give you. Deserve all glory, honor, and praise, Jesus. You are hope, our shield, our defender, Lord God, the giver of faith. Lord, you are love, Lord God. And right now, we speak this thing, be real, Lord, of who you are, Lord God. Be real, Lord God, and may we always experience your glory, Lord. We love you so much. Our glory, honor, and praise, our love, Lord. Our love belongs to you alone. In Jesus' name, Lord, we declare this place covered, Lord God. We rebuke, Lord, any attack of the enemies, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Yeah, good morning. Bago po tayo paupo, let's share God's love sa katabi natin. And don't forget to greet every Mother's po na Mother's Day. Okay, good morning. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan naman natin yung mga nanay sa ating kalagitnaan. Happy Mother's Day. Isang pinagpalang linggo sa ating lahat. Isang pinagpalang Mother's Day sa bawat isa. Kung nanay ang katabi mo, sabihin mo, Happy Mother's Day. Yan. So, araw nila ngayon, ano? Kaya sana po, mga anak, pag po masyadong konsumin si nanay, so ibig sabihin pa sa pwede medyo. Araw nila ngayon. Yan. So welcome po sa ating Sunday service, Church So Blessed. Tay-tay, yan, pakibata mo yung katabi mo, you look great. God bless you more. At maging kayo, team replay, mga nakasama namin sa YouTube, no, sa aming YouTube page, sa pinagpalang Sunday sa inyo lahat. Yan.
So, ilang mga mahalagang announcement lamang bago magpatuloy. So, ngayon po, Happy Mother's Day! Yan, kami ay nakikipagdiwang sa inyo. So, mamaya, pararangalan natin yung mga nanay dito. Sama ba yung 4 moms dito? No, nanay. Yan. And, muli pinapaalala, every Wednesday, upper room gathering. Yan, sabi nga 2 or 3, nandiyan dyan, basta tuloy po ang ating pananalangin sa Panginoon. 2 kay 3, manalangin tayo. So, inimbita namin kayo, no, salamat sa mga youth na dumalo noong nakaraang Wednesday na nanalangin. So, habang walang suggestion ko sana sa mga youth, kung wala namang pasok, samantalayin natin na dumalo tayo pag Wednesday sa panalangin. Kailangan po talaga ng church ng panalangin. Sinasabi ko na sa inyo yan. Kailangan natin ng panalangin ngayon. Nakikita niyo naman yung mga pumapal yung mga gamit, mga ganyan. Kailangan po natin ng panalangin. Ano? So, yon. So, kaya idulog natin sa Panginoon yan, sa panalangin. Yan, Wednesday at nilang Wednesday, no, everyday po ipanalangin natin. Yan, mamaya papanalangin natin yung mga faith goals ng ating church. Yan. Pero sana po, kasama namin kayo, ang panalangin po ay hindi lamang sa mga may edad, kundi yan po ay para sa lahat at hindi po yan na hinahanapan ng panahon, ginagawaan po yan ng panahon. So, upper room prayer gathering. Tapos, yung mga kalalakihan po, no, panawagan natin sa darating na imbis na po sa kapihan, dito po muna tayo sa Walter Mart, no, doon tayo mag-connect group, no, sana. Kasi may recollection po yung mga praise team sa dancers. So, karamihan sa mga dancers, mga nanay. No, kaya mga kalalakihan po muna sana ang pumaroon at doon po kayo mag-connect, no, doon po sa lugar na yon. So, ina-announce ko na po, hanggang Mayo na lang po tayo doon, no, dahil may umupa na po doon. Okay? So, salamat sa Panginoon sa breakthrough na natanggap natin. Imagine niyo po, February, Valentine's Day, na-celebrate natin. March, Women's Month, na-celebrate natin doon. And then April, no, nakapag-celebrate din tayo doon nung Oak Gathering sa family conference. At ngayong Mayo naman, yung tinatawag na book launching saka Sunday School training. Meron po i-launch na Sunday School material doon. No, kaya gandun lang po yung season. Salamat po sa mga sumuporta doon sa adhikain ngayon. Ano. Sana po pagka may ganun po sama-sama nating suportahan kahit panalangin po. Okay? So May 16 po yan sa Walter Mart. Okay? And ito po, pag-pray nyo po ito sa darating na Friday hanggang Saturday, may overnight retreat po, recollection, ang praise and worship team sa dance ministry. So, pupunta po doon para po recalibrate po yung puso at itono muli sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing wala sa tono, ito-tono lang natin lalo. Maganda po kasi sensitive tayo sa leading ng Panginoon. Tayo ba ay may patuloy na kauhawan sa Diyos? Yung ginagawa ba natin ay paglilingkod? No? O routine na lamang? Yan. Kaya tayo pa paparoon sa darating na Friday, reserve na po yan, ng Friday to Saturday. Yan. So, pag-pray nyo lang po, ano? Yan. And ito po yung sinasabi ko, yung last big event po natin sa Walter Mart sa May 23, no, yan po yung para sa mga parents, teachers, pastors, Sunday school teachers. Kung meron po kayong kaibigan, kahit hindi po taga-church so blessed, makakatulong po sa kanila yan. Meron pong i-present po dyan na Sunday school material. No, isang speaker dyan, yung ninang namin ni Ate Len, si Ate Telma Alngog, na asawa ni Sir Boyet. Yan. At alam ko, dito rin po ilo-launch yung libro na nagko-author po kami, yung Godly Manners and Right Conduct. So, sa darating na May 23 po yan, may registration fee po yan, $250, pero kasama na po dyan yung food sa may libreng e-book. So, we invite you po, no? Dito po, umatin po tayo dito and be equipped, no? Be equipped. Yan, sige. Ngayon, panghuli po, dadako tayo sa ating pagbibigay. So, 3 paraan. Una po, through bank account. Pwede po kayong mag-transfer, bank transfer. Padala nyo lang yung screenshot para na monitor natin yung pumapasok na pera. Tapos, via GCash, pwede rin. At syempre, pwede rin ihulog, no? Ihulog dyan physically. Physically, sumama tayo rito sa atin pag Sunday service.
and then atin pong ihulog dito. Testimony lamang po, ito pong pagbibigay po ay para sa nakakaunawa. I hope po na unawaan nyo na po yung kahalagahan po ng ikapo at paghahandog or offering. Again, we haven't made an offering kung hindi pa tayo nagtatides. And then sabi po, dapat nanggagaling po yan sa isang puso na malugod na nagbibigay. Cheerful, not cheerful, hindi po grudgingly. Hindi grudgingly. Ang maganda nito, ito lang yung instance na sinabi ng Diyos na subukin nyo ako. Diba? We should not test God, pero dito Diyos mismo ang nagsabi, test me on this. Yan. Kaya, alam po, marami na nagpapatotoo dito, kahit tinatabi nila yung ikasampung bahagi ng kita na kailangan nila, hindi sila kinakapos at sapat lagi, minsan higit pa sa sapat. Okay, higit pa sa sapat. At panalangin ko po sa inyo, maranasan niyo po ang faithfulness ng ating Diyos na truly He will supply your needs according to His riches. No, as you give faithfully and sacrificially. Amen. Sige, sa ngayon po, tayo lahat. Ayan, sige po. So, ngayon po, pwede nyo na pong ihulog yung inyong mga ikapo dyan, and then later on, let's pray. Saka po natin ipag-pray. So yan, tayo po tayo natin. Panalangin natin yung ating mga tithes and offering. Let's pray. Thank you po. Yahweh Jireh, the Lord who provides, and the Lord of the harvest. Kayo po yung nagbigay sa amin ng kakayahan to create wealth through our labor, through our toil, sa aming paghahanap buhay, pagpapagal. Binigyan nyo kami ng kakayahang kumita. Kaya ngayon po, binabalik namin sa inyo ang ikasampung bahagi, maging ang aming mga handog. Tithes and offering. We just pray, Lord, maging mabangong handog sa inyo ito, Lord. At pagpalain niyo po ito, na lalo pa pong mai-advance ang inyong kingdom, mai-advance ang inyong kaharian, Lord God, doon sa mga nangangailangan palalo. And just pray, Father, provide for the needs ng mga kapatid namin na nagbigay ng kanilang ikapo at mga handog. Lord, be the faithful God. We just pray for a surprise for them, Lord. Truly, sabi niyo po, test me on this, and we pray, Lord God, na makita po nila na you are the God who keeps your word, your promises. Yun ang prayer namin. In Jesus' name, Amen, 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 Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa ngayon po, dadako tayo sa ating prayer time. Corporate prayer time. So, ipag-pray po natin itong mga bagay na ito. Sabi po, we agree in prayer. Magkasundo po tayo dito sa mga prayer points na ito bilang isang pamilya. Sige po. Damin po natin yung presence ni Lord. Heavenly Father, salamat po sa araw nito. Salamat Panginoon at naririto po kami. Salamat po sa bawat isa, Lord. Thank you, Jesus. Lord, itinataas po namin sa inyo ang halalan bukas, Panginoon. Lord, mahalaga po ito sa amin dahil nakataya po rito yung kapakanan ng aming bansa, Lord. Nawa ay maging mapayapa po ito at pinagpipray namin, Lord, yung lahat ng voters na
i-guide niyo po sila, i-guide niyo po kami, Lord. Ikaw po yung mag-lead sa mga kamay namin, Lord. Kung sino po yung dapat namin iboto, yung nararapat, yung may puso para sa inyo, Panginoon. Itinatakwil namin, Panginoon, ang anumang fraud na may magtatangkang gawin pa bukas, Panginoon. Lord, i-cover mo po ang lahat ng mga election officers, ang lahat po ng magkakandak ng election tomorrow. At saka, Lord, ipinagpipray din po namin yung mga bumabiyahe po ngayon, Lord, na mga umuuwi papunta sa mga probinsya para bumoto rin po sila. We pray for their safety, covering and protection, Lord. Itinataboy namin ang anumang aksidente at mga road rage sa kalsada, Panginoon. Nawa ay yung mga drivers, bigyan niyo po ng fresh mind, yung kalma lang po sila, mapayapa po sila, Panginoon, para maiwasan po ang anumang hindi pagkakaunawahan sa kalsada, Panginoon. At pati din po yung lahat ng mga bumabiyahe, lahat ng mga motorista, Lord, itinataas po sa inyo ang kanilang kaligtasan sa pagbabiyahe. Lalo na po ngayon na mainit, Lord, ilayo niyo po sila sa anumang sa heat stroke, Lord. Ilayo niyo po sila, Panginoon. And Lord, itinataas po namin sa inyo ang aming church, ang aming faith goal, Panginoon, na magkaroon po kami ng sarili, na luluubin niyo po, Lord, sariling venue kung saan accessible, komportable po kaming lahat, may kwarto para sa mga kids na mag-Sunday school, at saka bigyan niyo kami, Panginoon, ng place na kung saan mag-grow kami at mag-grow din po yung mga nasa paligid namin, Lord. And, Lord, humihingi po kami sa inyo ng guidance para magkaroon po kami ng maraming church servants, katulad ng teachers, intercessors, more pastors, worship leaders, musicians, and technical teams, para po yun sa advancement ng inyong kingdom, Lord. And we ask for revival din po, Panginoon, sa mga leaders ngayon. Nawa ay mag-alab po ang aming faith sa inyo, mag-alab po kami at maging halimbawa po kami sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin, Panginoon. Ipinagpipray namin, Lord, ang bawat pamilya ng CSB Taytay na mag-mature po ang bawat isa. Nawa ay kung mga magulang lang ang nandito, nawa ay maisama po ang mga anak. Kung mga anak man po ang naririto ngayon, nawa ay maisama po ang kanilang mga magulang para sama-sama po kami lahat sa pagpupuri ko sa inyo, Panginoon. At Lord, bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob para encourage at makawin ng souls, mga family members namin, mga friends, mga tao malapit po sa amin, Panginoon. At nawa ay ang bawat isa ay mag-commit po na laging umattend every week, every time na may prayer meeting, Panginoon, na may gathering ang church. Nawa ay maramdaman po namin ang presence ng bawat isa, ang support, Panginoon. We pray also po, Lord, para sa aming Pastor Hiram at sa lahat po ng pastors namin. Gabayan niyo po sila palagi para ma-lead po nila ang bawat church na kanilang pinag-leading ko rin, Panginoon, na hinihingi po namin ang paglago ng bawat church, Lord. Nawa ang kanilang pamumuno ay yumabong, Panginoon, at kayo lamang po ang itinataas at wala ng iba, Lord. Lord, pinagpipray po namin si Pastor Jay sa kanyang pagsasalita ngayon, Lord.
I-cover niyo po siya, Panginoon, na nawa kayo po ang marinig po namin mula sa kanyang mga labi, Lord. Lahat ng salita na kanyang bibigkasin, Lord, alam namin na mula po ito sa inyo. Ikaw lang po at wala nang iba, Panginoon, ang aming pinupuri at pinapasalamatan, Lord, sa bawat oras, sa bawat sandali. Salamat, Panginoon, ito po ay aming panalangin mula sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And we agree in Jesus' name. Palapakan natin ng Panginoon. Sige. So, salamat po. Pinag-pray niyo po ako. Ako yung tagapagsalita. Pero dahil Mother's Day, hindi po ako tagapagsalita ngayon. Alam niyo na agad, ano, pag si Pastor ang nag-MC, mukhang hindi si Pastor ang magsi-sermon. Sermon, tama. Meron tayong tagapagsalita ngayon. Okay, laging tinatawag na nanay. Nanay siya sa mga Sunday School kids. So, palakpakan natin ang Panginoon, no, sa buhay ng aking best half. Ako yung better half, siya yung best half. Si Ate Len. Nasaan na ba si Ate Len? Ayan. Sige po. Praise, ayun. Sorry. Hindi pala yung ating pinto. Yan, magandang umaga po. Good morning. Praise, yan. Naniniwag ko lagi si Ate Len sa lapel eh. Sanay ako na may hawak. So, Happy Mother's Day sa lahat at sa mga anak. Sige, lingunin nyo nga yung inyong nanay kung katabi nyo. Ayan, ngayon pala o kaya lola mo, yung guardian mo. Sige, mag-thank you ka. Ano ang gusto mong sabihin? Sige, tabihan mo. Huwag kayong mahiya. Di ba? Sige, mabubuking pa na, ay, anak pala siya ni ganito. Oo. I encourage you na magkatabi ngayon ang nanay at yung kanyang anak. Hindi para magpurutan mamaya, hindi para magtinginan kayo pag yung meron kayong sasagap na kung ano man po. Kundi as a gesture, yan yung mga panahon ito, very rare kasi once a year siya celebrate, pero sa totoo lang, ang Mother's Day po ay every day. Every minute, from the womb pa lang, ayan na. Every seconds, ay andyan na yung nanay. Yung connection nga daw po ng nanay at anak ay mas madali ma-develop siya kasi from the womb pa lang. Kaya ang mag-effort talaga ng connection and ng attachment ay ang tatay at ang anak. Kasi taga-abang po tayo ng ano yung lalabas, yun yung, di ba? Pero yung nanay, from the beginning pa lang, ay nandun sa womb. So, let's pray. Lord, we praise you and thank you dahil alam natin, Panginoon, na lagi ka po namin kasama. Emmanuel, God with us. We won't ask for anything else, Lord, or anything na makakapagpa-lapit sa amin sa inyo kasi alam namin na kasama ka namin parati. Yun ang iyong nature, Lord. And as we have our day-to-day, worshiping together, listening together, learning together, Lord, alam natin na kayo magbibigay, magbubuhos ng kaalaman at ng revelation sa bawat isa amin na
magtutungo ito sa transformation na yung aming pagkilos ay mababago dahil sa iyong magbabagong puso at isip na binubuhos ko sa amin. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Kita niyo po ba yung title natin dyan? Apat ay sapat. Di ba? Ano kaya yung apat na yan? Nung April 27, actually naka-prepare na siya na message. Yung allergy ako. Ito ako po sana yung yung message ko. So nagawa ko na siya. Tapos habang tinitignan ko ulit siya, tapos sa devotion time, sabi ko, meron akong gustong i-share na apat na mga bagay. Okay? At nagmula to dun nung sabi na, ano ba yung top ko na napipili kami ng pastor ng sino yung top 4 natin or top 5 na para bukas. Okay? So sabi ko, gawin ko siya na apat. Apat ay sapat. Ano yung mga sapat na bagay na ito? Okay? So nakikita natin sa radio, naririnig natin dati. Ewan ko kung meron pa po ngayon yung radio station na love radio pa to or something ganyan. Hindi ako sa nagpo-promote pero meron silang tagline na kailangan pa bang i-memorize yan? Okay? So pati tayo na may memorize natin, kailangan pa ba i-memorize yan? Tapos nababanggit natin sa ating mga anak na kung may paulit-ulit tayo sinasabi, kailangan pa bang i-memorize yan? Oo, kailangan i-memorize. Okay? So itong apat na to, lagyan natin siya ng ng mga bagay kung saan pwede nating matandaan kagad. So yung apat, A stands for ang mga Bible verses. Hindi ko siya maisa-isa lahat ng mga verses, pero ito yung pinaka mahabang part dito sa apat na to. Yung PAT, mamaya papasadahan lang natin siya, pero itong letter A, yung ang mga Bible verses, dito tayo magtutuon talaga sa first part na to. Okay? Ang yung mga Bible verses, alam ko noong January ay nagpa-contest tayo sa Bible month na paramihan ng verses. Di ba? Kung tutusin po, kung matatandaan natin, ano ba yung una natin na-memorize? Nung nag-aaral pa tayo, hindi verse. Hindi verse. Anong item or anong bagay yung na-memorize natin? TV, yung TV show. Ma, alas 5 na. Diba? Anong oras na yung Voltes 5? Noong May 5 noong 1978, di ba? Pinost pa ni Pastor na yun pala yung first showing sa TV ng Voltes 5. So, may mga natatandaan na tayo at memorize natin yun, nababanggit natin pa ulit-ulit. Okay? Ano pa? Memorize natin yung address natin. Di ba? Dati may telephone number pa. 6 digits, naging 7 digits. Ako, natatandaan ko pa ang address namin nun sa Santa Ana. 3104 A. Bautista Street, Punta Santa Ana, Manila. Diba? Kailan kami lumipat doon. Siguro, elementary ako. So, natatandaan ko siya ngayon, yung address na to. So, meron tayong mga bagay na noon pa, memorize na natin. Kaya nung natuto tayo magbasa ng Bible, sabi na, kailangan ba i-memorize siya? Bible verses? Opo. Hindi lang po ito pang Sunday school. Nasa big Sunday school tayo ngayon. Kaya sabi ko sa mga Sunday school teachers, dito po tayo. I-guide nyo na lang po yung inyong mga Sunday school students para sabay-sabay tayo na matuto galing dito. Yung mga Bible verses kailangan i-memorize. Para tayo nag-i-impok, yung barya-barya, okay, na para pag kinailangan, meron kang mabubunot, meron kang mahuhugot. Dito natin bigyan ng panahon yung may hugot ka ba? Usually pag hugot, di ba, puro negative, puro senti. Gawin natin yung hugot natin, Bible verses. San Ate Len, matanda na ako, hindi na ako makakapag-memorize. Alam niyo po ba, isang memorization and reading. Kung ayaw natin magkaroon tayo ng mga malilimutin na Alzheimer, dementia. So reading,
reading, writing, and memorizing. Yan po ilagay natin sa lifestyle natin. Kung hindi tayo nasanay, this is the perfect time na may magpapaalala sa atin na kailangan natin mag-memorize. Hindi tayo parang yung radio station na kailangan pa bang i-memorize yan. Kasi tingnan natin, yung scripture memory, may blessing po doon. So, meron act na bagay na i-share ko sa inyo, ano yung mga blessing ng scripture, memorizing scripture as such a blessing. Why scripture is as such a blessing? Sabihin natin, blessing. So, yung blessing, hindi lang siya material things. Yung blessing ay pwede sa wisdom, pwede po nadadagdagan yung ating characters. Malakas po ba yung yung electric fan? Naririnig? Naririnig yun? Okay. So, yeah. So, ano yung mga blessings? Is it one of the most wonderful things we can ever do in our walk with God? Sa buong lifestyle natin, sa buuan ng ating paglakad sa mundong ito, most wonderful thing daw siya. Okay? So, kung hindi pa natin nararanasan to, ay subukan po natin. Di ba? Nung ayos ako naman ng kwarto, nakita ko itong aking journal na may quiet time journal ako. Nabili ko pa to. Anong year ba to? 2009 or 2012, bago mag-pandemic, walking with God. Tapos nakita ko sa dulo niya, sabi ko, ginagawa ko pala dati, nag-sticky notes ako sa likod. Tapos kung ano yung na-memorize ko, hindi ito yung dati ko pa na-memorize na John 3:16, nilalagay ko. Tapos yung Philippians 4:13, hindi na yung memorize, kundi yung mga bago na. Okay? So dito ko pinost yung una-una, yung Matthew 6:33. So kung sino nakaka-memorize ng Matthew 6:33, okay? Sino po ang familiar doon sa verse na yan? Yan, may kanta pa yan. So maganda rin po na yung memory verse nyo, may song. Kaya mas madali sa mga bata ma-memorize. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. So Matthew 6:32 ba yan? Seek ye first the kingdom of God. So, maraming kaparaanan. Actually, lahat ngayon na mga ways to memorize nasa YouTube University na. Hindi ko nga lang po alam kung paano nyo minamaximize ang inyong mga social media and YouTube University. Sinabi ko, YouTube University kasi nandun na, hindi ka na mag-e-enroll. I-click mo na lang siya. Okay? So, kung gusto nyo maranasin ang most wonderful things, na pwede nating magawa sa ating paglakad sa Panginoon, ito po yung mag-memorize. Okay? So, para sabihin natin, wala po pinipiling edad ito. Mapabata, may edad, kung ano man yung edad nyo ngayon, or sabihin niya, hindi ko na kaya yan, subukan nyo lang po. Kasi meron professor sila, Pastor Dean, yung online, professor na ISOM. Mga ilang taon na yan, nasa 60s or 70s na yung teacher nila, hindi lang po verses ang memorize, kundi chapter by chapter. Okay, sino pastor yun? Doon sa ISOM lecture, kasi napapanood ko din yung mga ibang lessons nila, pastor nun. Chapter by chapter, and nakakita ko isang Pilipino na gumawa nun, nung Bible month, siya yung nag-message dun sa event na yun. Talagang binabato niya, hindi lang verses, chapter by chapter. Kung natatandaan niyo, nag-forward ako sa inyo na, or sa GC natin, na nag-message si Senator Manny Pacquiao. Talagang matutulala ka. Chapter by chapter yung nire-recite niya. So, ganun yung kagustuhan niya na mailagay sa lifestyle niya. Yung Word of God. Diba?
Sabi nga sa Psalms 119, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So ito po pala yung kaparaanan para maiwas tayo sa kasalanan. Hide every word ni God sa puso natin. And connected po lahat yan, yung heart, yung mind natin. So pag ito ang mga bagay na nilagay natin sa puso at isip natin, ayan, malalayo tayo sa kasalanan. Okay? That I might not sin against you. Marami pong love si Lord. Okay? Marami ang sinabi, love ko si Lord. Pero makikita natin, nagpo-fall pa rin sila sa kasalanan. Okay? Hindi po ako magmamalinis. Kahit ako po nakakilala kay Lord nung kilala ko na si Lord kasi nagsisimba ako sa big na katedral sa Santa Ana. Kilala ko si Lord kasi may pin pa nga ako dito ng small Jesus pa siya, ganyan. Kilala ko si Lord. Pero alam mo yung kilalanin mo pa siya lalo dahil dun sa born again experience. Ngayon na siya na yung maghahari, siya na yung magiging mangunguna sa buhay mo. High school ako noon, 15 years old. Okay? So, second year high school. So, sino dito mga high school? Okay, kaway? Ayan. Kung yan yung panahon na mas napalapit ka kay Lord, kasi hindi natin masabihin, nakakilala kay Lord. Kasi lahat tayo kilala na natin si Lord magmula pa ng pagkabata natin. Tama po? Kaya maingat ako doon sa kilala mo na ba si Lord? Oo, kilala ko na. Diba? Pero, kailan ka nagkaroon ng born again experience or ng, yung masasabi natin na talagang siya na yung naghari sa buhay mo, na hindi mo lang siya kilala, hindi mo lang siya pahat, kundi meron kayong fear of the Lord. So ito yung gusto natin ma-develop sa bawat isa natin, na hindi lang natin love si Lord, kundi kaya tayo nag-aaral, sabay-sabay, sama-sama, para dun sa fear of the Lord. Kaya I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. So ito yung maglalayo sa atin sa mga kapamakan. Kasi meron tayong huhugutin na pag nandun na tayo sa part na matitempt tayo. Kasi mahirap lang sabihin natin, ay, hindi ako matitempt. Huwag po tayo pakasiguro na hindi tayo matitempt. Kasi yun ang job description ni Satan, ng ating kaaway. Hindi ka niya tatantalan hanggat hindi ka nag-fall sa kasalanan. Okay? Hanggat hindi ka napapunta doon sa side niya. Yan. So, yung first na benefit nito, or yung wonderful things, it greatly honors God when we memorize the scriptures. So, hindi ito para sa atin, kundi ito rin ay nagbibigay ng honor, ng kagalakan, ng pagpapasalamat natin na Lord, salamat po kahit na sinasabi na iba, gawa lang ng tao itong Bible. Pero alam natin na kinasihan siya ng banal na spirito. Naman, tatakpan natin saan na sinabi yon. 2 Timothy 3:16. So, pwede mo i-connect, paano mo ba ma-memorize na? Doon galing all the scriptures God created and yun dyan, 3:16, tinatanda ko, 3:16. 1 Timothy say, diba? So, pwede mag-connect na i-anchor mo yung mga verses kung saan meron ka nang memorize. So, hindi ko siya memorize lahat, tangay na per word, pero kung may huhugutin ka na, sabi sa New Testament, ito yon, verse na yun. So, pwede doon mag-umpisa. Then, isunod mo na yung word per word na. Noong una, ideas lang. Okay? Yung sa Psalms 119, di ba? Pwede na natin gawin siyang starting point na may ma-memorize tayo ngayon bago tayo umuwi. O, di ba? Iksi lang siya. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Okay? So, kung gusto nyo sa Tagalog or sa Pinoy version,
okay lang po yan. Importante ay meron kayong huhugutin. Okay? So it greatly honors God when we memorize the scriptures. Another thing, it enables us to hear God's voice throughout the day. Hindi mo dala yung Bible mo, nalobat ka, diba? Yung iba ngayon, hindi na, let's open our Bible hindi na ganun Let's scroll up and down our Bible. Diba? So pag nandito sa church, kaya kung minsan nakaka-reply ako doon sa ibang mga nagme-message. Siguro after service na or after ng mga gawain sa hapon. Nakaano lang siya, airplane mode. Okay? So ito rin ang ginagawa ko pag yung bago matulog, para hindi na siya magpa-pop up, para kahit katabi mo siya, sandi pa yan sa mo, pag naka-airplane mode siya, wala papasok, walang signal, ayan. Okay? So sabi nila kasi, hindi daw dapat natin katabi yung cellphone natin pag natutulog because of the radiation. Maaaring may katotohanan po yun, pero just to be safe, kasi ito na rin yung alarm clock. Kasi yung manual alarm clock namin ay nasira na, so ito yung alarm clock na rin namin, so katabi mo lang din siya. So, para hindi ka ma-distract, and even sa pagising mo, yan, airplane mode. Kasi naka-airplane mode ngayon, di ba? Kasi kahit nagbabaksa ka ngayon ng Bible, pag meron ka nakitang ting, 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 di ba? Matitempt ka yung palang tentasyon na yung matitempt ka na, babasahin lang naman, di naman ako magre-reply, Ate Len. Okay, so yan ang kanyang inyong decision. Pero, ito yung pagkataon na when we memorize scripture, maririnig natin yung boses ni God kahit na anong oras pa yan ng araw. Okay? Lalo na kung tayo ay nasa Lord, pahabain mo pa yung pasensya ko, Lord. Di ba? Mauubos na yung pasensya ko, nasasagad na ako. So kung meron kang huhugutin na slow to anger, yung mga gano'n na verses, di ba? Kasi ang tongue ay may kapangyarihan ng life and death. So kung mapapaalala sa iyo yan, para ka na rin nagbasa ng Bible sa buong araw. Okay? So Ate Len, walang battery, walang signal, hindi ako makapagbasa ng Bible. Hindi ko dala yung Bible kong physical. So yan, when we memorize yan, dala-dala mo siya. Dala-dala mo siya every minute of the day. So ano pa po? Ang sabi sa Psalms 119, meron din kanta to, di ba? Sabay-sabay natin. Basahin, 1, 2, 3, go! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Again, may song na naman na, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, hindi na alam ng mga bata yan, i-YouTube nyo yan. Ayan yung mga songs and memory verses na sa matatagpuan nyo sa Psalms 119. Okay? 105. So, pag nasanay tayo na nagbabasa at meditate at kumakanta, so mas madali natin magagawa yung mga sinasabi, mahirap mag-memorize. At pag inisip mo mahirap, ay siya, mahirap talaga. Diba? Pero pag sinabi natin, susubukan ko. Sige nga, sabi niya, susubukan ko. Now na, okay? So may dalawang verse na kayo na may kanta pa. So andali. O tatlo pa nga yung kinanta ko sa inyo. Ano yung isa? Matthew 6:33. Diba? Sige first. Sige, mamaya bago pa umalis dyan. Sige, magano tayo. Magpa-contest tayo dyan. Diba? So yan yung pangalawa nating paalala sa atin. And yung number 3, memorizing scriptures changes our thinking. Makes us more like Christ. Yung sinasabing Christ-likeness, di ba si Christ nagsabi siya, sabi sa nasusulat. Alam niyo ba, even kaaway ni Jesus, even si Satan, memorize the scripture. Saan yun nalagay? Saan yun nakalagay?
nakalagay. Nung tinetempt ni Satan si Jesus, ang sabi ay, nasusulat sa scripture na kahit magpatihulog ka ay sasaluhin ka ng mga anghel. Alam ni Satan ang scripture. Hala, bakit tayo hindi? Kasi alam niya kung paano niya ititempt si Jesus. Alam niya anong gagamitin niya. Pero, since matalino, as mas kapangyarihan si Jesus, alam niya rin kung paano ika-counter, answer back dun sa mga temptation ni Satan. Okay? So, memorizing scripture changes our thinking, makes us more like Christ. So, yung Christ-likeness, maging Christ-like pala ako pag nag-memorize ako. Yes! Diba? Lalo na kung yung memorize nyo ay to put in practice. Diba? Iba yung memorize lang, iba yung sinasabuhay talaga. Yung mga na-memorize natin. Okay? So, paano maging Christ-like, Ate Lynn? Kasi nga, sabi niya, makes yung thinking natin mababago. Gaya sa Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, yung hindi lang pag-awit ang worship, hindi lang pag-dance ang worship. Okay? Yung living sacrifice, yung sarili natin, worship to. Yung paalala sa verse 2 na do not conform to the pattern of this world. Maraming pattern ini-introduce ngayon ng world. Ang daming mga sinasabi na, ito, tips na ganito. Ito yung dapat natin gawin. Ito yung mga kailangan natin gawin. Pero sa totoo lang, kaninong pattern ba dapat yung ating tularan? Diba? Sinet na ni Jesus yung pattern. Yung lalakaran natin, yung path. Kaya nga, walk in God's light. Walk in God's guidance. Walk in God's love. Diba yung ating CSB mission vision, diba? To walk in God's love. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your, asa ng mind? Asa ng heart? Ano mas mataas? So lahat na nararamdaman natin dito, eto nagko-control niyan. Dito napaproseso niyan. Okay? Transform, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Okay? Nung nag-message ako nung last time, di ba, dinify natin, ano ba yan, Ate Len? Yung mind and your brain. Ano pinagkaiba niyan? Yung brain is yung physical. Yung mind, ano yung nangyayari dun sa brain mo? So lahat tayo may brain. Pero hindi pare-pareho ang nangyayari dun sa brain natin. Iba-iba yung mga napoproseso niya. Depende sa nakikita natin, sa naririnig natin, natututunan natin. Natutuwa po ako pag may mga kids tayo, may mga youth tayo, or even may mga adult, na pag nag-PM sa akin na Ate Len, okay, alam ko na yan, may tatanong. Pag hindi ako naka-reply, sabihin ay, yung time na yon hindi ko pa siya ma-reply. Pero as soon mabasa kayo, Ate Len, kaya, sabihin, may tatanong, may sasabihin. Yeah. Sabi ka, nakakatuwa, natutuwa ang puso ko na may mga bagay silang itatanong bago sila mag-decide on sa, meron silang tatanggapin ba o meron silang papasukin o may gagawin sila. Kaya sabi ko, pag hindi ko nasagot that title din, sabi ko baka makapag-decide sila or
talagang wala silang ibang mapagtatanungan. O kung may mapagtanungan man sila at mali ang, or iba yung hindi naman mali, pero iba yung magiging answer. Kasi gusto nila makatanggap ng confirmation kung ito ay tama ba yung decision ko. Ate Len. Ganyan. Okay? So, nung minsan may nagpiyang sa akin na, Ate Len, nakapila na po ako sa iridology, ganyan. Ano po ba ito? Ganyan, ganyan. Tapos, kung hindi ko siya nasagot nung time na yon, sabi ko, baka nag-pursue siya doon sa mandatory daw kasi sa kanilang work. Although hindi siya iridology kasi babasahin yung iris doon. Parang meron silang ino-offer na something na pag nag-undergo sila noon, ay bibigyan sila ng cash na equivalent. Pero alam niyo ba, sabi ko sa kanya, alam niyo ba yung iris natin is very unique? Sabi ko sa kanya. Very unique yan na parang siyang fingerprint. Di ba may mga scanner? Yung iba nga, ang cellphone, nila ito, may fingerprint, Meron naman eye detector. Nakakanood kayo yung mga pelikula, nasa mata, para makapasok yung password. Iris yun nababasa. Kasi lahat ng fingerprint, wala magkakapare, lahat ng fingerprint natin magkakaiba. At iris natin magkakaiba. Diyan din na-detect kung ano ang area ng katawan mo na may diferensya. Kasi nung ako ay nag-networking pa, merong iridology class na inaral namin siya. Pero sinama ko na siya sa deliverance kasi sabi ko, kasama pala doon sa yung ganon. Pero may science behind doon. So yun yung tinignan namin na pag sinilip mo ang iris mo at meron yung malalalim na uka, yung sabihin may area dyan na merong damage or meron siyang irregularities. Hindi siya normal. Kailangan, as much as possible, clear siya. Hindi ko sinasabing aralin nyo, silipin nyo, ma-curious kayo. Sinasabi ko lang to dahil nung meron nagtanong sa akin na kailangan, since mandatory to, kailangan ko po ba mag-undergo? O pwede kong sabihin na hindi po kasi ito naaayon sa values ng aming church. So wala nang question asked pag yun na ang reason niya. Okay? Hindi siya mag-undergo daw. Kahit may kapalit na 5,000 pa yan. Okay? Kasi sabi ko may catch yan. May catch. So iingat tayo sa mga ganong offer. Kasi yun nga yung pattern ng world na pwede tayong very deceitful. And yung akala natin harmless. Wala namang mawawala. Ang dami na po napakanmaksa, wala namang mawawala. Kaya keep on asking kung kayo ay hindi comfortable sa mga bagay na pwede pag-desisyon. Hindi man kami makapag-decide for you, pero pwede kami may input sa inyo na based dun sa aming mga kaalaman and i-guide kayo sa mga future decision making nyo. Kasi hindi naman sa lahat ng magkakataon na pag minanong nyo kami ay masasagot namin kaagad-agad. So, yung conviction nyo, yung inyong belief, magmula pa nung una kayo nakatuto. Sabi ko, thank you Lord, yung mga na itanim nung Sunday school pa na conviction na ito ay magbubunga sa adult life nila. Kaya nga, ingat tayo sa patterns ng world nito. Marami mag-iintay sa atin, marami magkukuha ng attention natin, marami ang magsasabing, pag ito ginawa natin, ito ang benefits mo, ganyan. So, bilang paalala, sama natin sa memory verse natin to Romans 12:2. Do not conform any longer to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of our minds. Okay? So, memorizing scripture is the most powerful and most direct way to reprogram or renew our minds. Kung meron ka mga naitanim dyan, meron ka mga nakita na hindi dapat mo nakita, pero nandyan siya, tapos tumatakbo pa. Kung meron mga ganong bagay, ito yung pagkakataon when you memorize scripture to renew our mind, reprogram.
kailangan merong ipalit na bagong programa sa ating utak para mabura yung mga dating nakalagay. Maraming tentasyon sa mga kabataan. Ala, tingnan mo to, viral, no? Di ba? Ala, yung nasa TikTok. Yung mga nag-PPM sa akin, Teacher Len, may napanood ko sa TikTok tungkol sa Incubus, ganyan. Ano po ba yun? Ganyan. Ako, ala. Paano natin sasagutin yun? Mga nanay, mga tatay. Ganun na ang nakalagay sa TikTok. Bakit po nila ginagawa yun? Ano po ba ano? So alam nila kung ano yung word na yun. Hindi na inosente ang mga bata ngayon. Lahat ng impormasyon, overload na nga po tayo. Pero paano natin yung proseso, paano natin yung filter? Sabi ko, yung panonood mo ba ng TikTok, ano nangyayari sa iyo? Hindi ko sinasabing right or wrong, o ano sa tingin mo. Yung mga ganon yung ano. Matuto tayo mag-ask ng mga question kung saan sila magde-decide. Ay, hindi na po ako panonood. O paano ka hindi manonood? Nandyan pa ba yung TikTok mo? I-install ko po ba? Uninstall ko, nasa sayo yan. Hindi ko hawak ang cellphone mo. So, tutulungan natin sila. Hindi natin sasabihin, tanggalin mo yan. Akin yung cellphone mo, grounded ka. Sa mga kabataan na sinasabi natin, iba na yung mga kabataan ngayon. Opo, iba na. Kasi ibang henerasyon sila nanganak. Iba yung henerasyon natin. Pero paano natin sila ipoprogram, i-reprogram, i-renew yung mind nila dahil sa dami na ng mga trash. Lagi natin nababanggit na kasi yung social media, kasi yung internet, pero alam niyo po ba kahit nasaan ang bata? Nasa atin pa rin mga magulang. Lalo na mga nanay na nurturer ang inyong job description, nurturer. Hindi lang caregiver, hindi lang caregiving. Paano natin sila ito nurture, i-reprogram dahil doon sa influences na mga naririnig at nakikita natin. So maraming bagay. Kung basta lang natin hablutin ng cellphone, ano mararamdaman ng bata? Hahanap lang na ng paraan niya para makuha niya yan or hindi niya na yung kukunin, mag-iipon yan, bibili yan ng cellphone. Diba? So, matuto tayo paano natin gagawin, sasabihin, in a way na maiintindihan nila. Tayo nga mga adult adik-adik din sa cellphone, di ba? Naglalaba, nagkasalang naman natin lalaba. Di ba? O multitasking. Walang multitasking talaga, nadi-divide lang yung attention mo sa mga tasks. Kasi pero hindi mo nabibigay yung 100% sa lahat. So memorizing scriptures, the most powerful. Sabi mo, most powerful. May higit pa ba doon sa most? Most na yun eh. Most na powerful pa. Most na, ang tawag doon, ano yun, extreme, yung superlative, di ba? Ate Len, pag mga English na Ate Len, ang pag-check niya. Ate Len, mat na lang. Pero sasagutin niyo rin ako. Superlative na yun eh. Most powerful, most direct pa. Di ba? To reprogram and renew our minds. So many of the Psalms are written in the form of direct conversation with God. Kaya kanina, Psalms 119. Diba? Psalms 119, 105. Diba? So, marami. Kung gusto nyo po mag-umpisa ng memory verses nyo, Psalms, Proverbs, pagpalit-palit na yan. Psalms, Proverbs, Proverbs. Kasi mga aral naman yung lalo na sa values, yung nasa Proverbs. Yung Psalms ito, mga awit, and mga direct conversation with the Lord. Okay? So, basahin natin yung nasa Psalms 63, 1, 2, 3, go! Earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you in a dry and parched land, where there is no water. Diba? Natutunan natin na yung word of God ay living water. Diba?
Siya mismo, yung living water. So, memorizing scriptures help us overcome yung mga attachment natin, yung mga addictions natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Kasi, yun nga kung dry na yung buhay natin, dry na dahil wala na siyang, wala nang fresh water, walang living water na dumadaloy, subukan po talaga natin. Sabihin nga ulit, susubukan ko. Now na. Diba? So number one, memorizing scripture helps us overcome addiction. Ano yung sinasabi dito ng mga addiction? Yung mga addiction dito, hindi lang po sa substance. Pwedeng addiction ito sa food, pwedeng sa activities, sa habits. Marami. Minsan na naalala lang natin magbawas ng mga addictions natin pag nag-prayer and fasting tayo. Ay, magpa-fast muna ako sa social media. Ganyan. Magpa-fast muna ako sa galit. Diba? Pero subukan natin na pag nag-memorize ng scriptures, kasi ito yung maglalayo sa atin sa addiction. Okay? Meron pala akong notes. More than any other activity, scripture memory can help us break our addictions and eating disorder, social media, alcohol vices, even yung reading ng mga magazines, pornography, video games, movies, mga series, diba? Worry, anger, negative thoughts, saka addicted. Yun, manginginig ka pag hindi mo nagawa yun. Pag hindi mo nagawa magalit, manginginig ka. Yung manginginig ka dahil hindi ka nakatapos ng series. Diba? Naka-addiction na siya. So, try to memorize scriptures para ma-overcome natin itong mga addictions na to. Okay? The way to overcome addictions or struggle is for Jesus to become a more greater joy to us than this. Than yung mga addictions na yun. At hindi naman ako addict yan, hindi naman yun yung term dyan. Like ko lang talaga. Kasama lang talaga siya sa lifestyle ko. Okay, well and good. Bakit hindi mo dagdagan yung lifestyle mo na scripture? Memorize it. The way to overcome addiction or struggles, hindi lang addiction, pati struggles, is for Jesus to become greater joy. Ano yung mas maging masaya ka or magbibigay lugod sa Diyos than yung mga bagay na yon. Diba? So ito na. Paano, Ate Lan? Saan kami mag-uumpisa? Diba? So, yung prayer request na nandyan, yan, Ate Beth, asan si Sharina. Alam mo si Ate Lan, pag nag-sermon, merong pa-activity. Diba? Para meron kayong maalala. Sige, bigay po natin yung ating mga prayer request. At lahat po tayo ay ipapanalangin natin na, Lord, bigyan mo kami ng alaman, ng yung desire muna. Lord, we just pray for the desire. So, para mag-agree kami with you in prayer, doon mag-start yung inyong prayer. Lord, I thank you for, pwede ko magpasalamat. Lord, thank you for my brain. Thank you for my mind. Nagat ko yung I pray for, sige, sulat nyo dyan. Lord, I pray for opportunity para lalo kami maging mapalapit sa'yo through the scripture. Memorize it. Okay? So, bawat isa bigyan sa inyo, kung wala kayong panulat, meron dyang bibigay din sa inyo. Taas nyo lang yung kamay nyo kung wala pa kayong papel at pen. Hindi naman kailangan punuin ito, pero hawakan nyo lang siya, lagyan nyo yung pangalan nyo. Para alam namin kung kanino kami mag-agree in prayer. Kasi ito po yung hindi na natin masyadong nagagawa dahil hindi na natin na-provide yung mga prayer request for. So this time, sama-sama po tayo. Even yung mga bata, pakiguide po sila na meron silang isulat dito na prayer. So I'll give you 1 minute. Meron kayo may susulat na one word dyan. Na Lord, I thank you for our prayer for.
tungkol doon sa pinag-uusapan natin. Kasi itong 5 steps, madali na lang siya eh. Iyon yung ibabanggitin ko sa inyo mamaya. Pero ano yung gusto niya ipanalangin when it comes sa pag-memorize ng verses, ng Bible verses. Or nahirapan po ako, bigyan mo po ako ng courage. Maging madali po para sa akin. Then we will agree with you in prayer. Kasi hindi naman po namin kayo na iisa-isa ma-PM or na isa-isang tanongin. Pero through this form, lahat po kayo ay makakapag-participate when it comes sa writing your prayers. Regarding sa ating lesson na ang mga memory verses. Bilis na lang yung 4. Gusto ko lang bigyan ng emphasis itong unang point natin doon sa 4 na yun. Okay? So kung at least nasulat nyo na yung pangalan nyo at isang word, isang item dyan na prayer, kahit hindi sentence, kahit bullet lang dyan, hawakan nyo lang siya. Okay? Dahil itong 5 steps to memorize any Bible verse ay assignment nyo na po ito. Ito yung how to. Ang gagawin na natin. Okay? Kung meron kayong mga notebook, pwede nyo din isulat itong instructions na to. So, 5 steps to memorize any Bible verse. Action na tayo. Action time. Sabi, find a blank piece of paper. Okay? Yeah, in that case, your notebook, kaya any piece of paper, pero huwag yung naililipad-lipad lang. Isusulat nyo po doon yung verse na gusto nyo ma-memorize. Hindi yung verse na memorize nyo na dati pa. Ito ay bago. Bago siya. Write verse by hand. Bakit po by hand? At least pwede namang i-type, ganyan. Kasi yung mga fingertips natin, yung mga nerves yan, connected sa ating mga brains, para mas lalo nating ma-practice. Write the verse by hand 10 times while looking at the verse. O, diba? Kokopyahin lang. Kokopyahin nyo lang yan. So, gagawin nyo yan sa bahay. So, pwede nyo itong gawing activity during your devotion time or your quiet time. So, write the verse by hand 10 times while not looking at the verse. So, una, pinokopya lang. Tapos, yung susunod na 10 times, isusulat mo na siya, hindi ka na tumitingin doon sa Bible mo. So, pwede sumilip-silip siguro, pero at least, yung ika-10th time, more or less, memorize mo na yan. Say the verse, lalo pong mag-seal yung inyong pag-memorize ng verse pag nire-recite nyo na siya. Say the verse out loud 10 times to yourself muna. Okay? Tapos doon mo, nakaharap sa salamin, pwede rin. Pag nare-recite mo na siya, subukan mo na siyang isulat ulit from memory. Hindi na kinokopya, hindi na sinisilip sa Bible. Writing the verse from memory and repeat step 1 with the next verse. So, imagine po natin na kung meron tayo i-memorize na verse per month. So, at the end of, mag-ubisa tayo ng May. At the end of December, meron tayong at least ilan na. Natapos na yung April eh. Diba? May 8 tayong memory verses. E paano kung ang verse mo ay Ephesians 6:1-3? Okay, 3 verses na yun. Children, obey your parents in the Lord. For this time. Honor your father and mother, which is the first commandment and promise that you will have long life and you will enjoy long life. Diba? O, 3 verses na yun sa isang buwan. Okay? So, ganun. Hindi siya madaling gawin, lalo na kung hindi natin na-practice. Pero, ito po. Sama nyo sa prayer nyo na susubukan ko na una. Okay? So, mabilis na yung 3. Diba? Dito tayo talaga nagtoon. Kasi ito talaga yung sermon talaga. Dinagdag ko na lang itong 3. Ano po yung letter P dun sa 4? Okay? Manatang makabayan, diba? Sino nakaka-memorize pa nung Manatang makabayan? May version yan noong panahon namin, noong 1970s, 1980s. Iba na yung version ngayon, pero hindi ko na memorize yung bagong version. Yung old version na lang yung aking pinanatili.
Okay, kung anong version yung memorize nyo, sige nga, sabay-sabay tayo. Panatang Makabayan. 1, 2, 3, go! Panatang Makabayan, ibig ko ang Pilipinas, at ang aking lupa silang, ito, tahanan ng aking lahi. Ay kanyang kinukukot, tinutulungan upang maging malakas, palagayat at kapipakinabang. Bilang ganti, dirigin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga susundin ko ang mga batas, tungkulin. Ito pa rin ko mga, ano yun? Pati mo? Kasi elementary di ba? So ito yung mga tutuparin ko ang ating tungkulin na isang mamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan na walang paglimbot at buong katapatan. Sisikapin mo maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Diba? Yun yung old version. Kung ano yung version nyo ngayon, pagpatuloy nyo yung i-memorize hanggang old age nyo. Okay? So, kasi nakapaloob na dyan, pagsunod sa batas, pagiging, yung maka-Diyos, maka-tao, makalikasan, makabansa. Diba? Meron pa nga yung pagkaganyan, Panatang Makabayan, iniibig ng Pilipinas. Kasi nandiyan na, kung memorize natin na, nandiyan na yung pagiging makabayan natin, ganyan. Bukas mag-observe tayo ng ating, mag-exercise ng rights to vote. Hindi lahat ng age 18 pataas ay bumoto. Dahil merong anumang kadahilanan hindi nakapag-register, hindi umabot sa cut-off. Pero pakiusap ko po sa inyo yung mga hindi bumoto ngayon, after the election, na-pronounce na lahat-lahat, please, pumunta na kayo doon sa inyong COMELEC. Magpa-register na po kayo para makaboto kayo sa susunod na presidente. Okay? Magmula 18 years old, nung allowed na akong bumoto, wala akong absence na botohan. I'm exercising my right to vote. Okay? So, may mga reason iba, hindi umabot sa cut-off, ganyan-ganyan. Pero ang haba ng panahon natin ngayon, may 4 na taon tayo para, o 3 taon pa, para mag-register po kayo. Okay? So, nandyan na lahat, tungkol sa bayan, yan, tungkulin ko sa bayan ito, exercise natin yung rights natin. At sabi ng iba, wala kang karapatan magreklamo sa gobyerno, sa kapaligiran mo, kung hindi ka naman bumoto. Diba? Kasi hindi mo na-exercise yung right mo, meron ka na sanang right nun. Diba? So, mag-ano tayo? Mag-participate tayo dyan. Okay? Meron naka-4 na, nilagay ko pa sa notes ko talaga, di ba? Meron akong 4 na senators na sa listahan ko. Siyempre, hindi ko siya i-announce. Pero pag tinanong niyo ako, sasabihin ko. Kasi ito yung aking mga, mayroong mga qualifications na gusto natin. At ito yung sa tingin natin, makakatulong gumawa ng batas. Diba? Yan yung role ng mga senators natin na karapat-dapat na. So, we choose government positions with convictions, with values. So, patulad na pinag-pray ni Ate Martes kanina para sa atin. Lahat ng boboto ay magkaroon talaga na ng conviction. Diba? Or kung sino man ang mag-elect dyan, Lord, we pray for conviction pa din. Kasi meron nakakita na tayo ng politika na pwedeng maging influencer, maging good influencer doon. Okay? So, ano pa yung kailangan natin doon sa 4? Yung sa art lesson. So, dati art class lang yan, ganyan-ganyan. Pero, nung nakita natin na, meron din kailangan tayo impart dito na lesson sa bawat Sunday school o sa bawat activity, na siya ba ay nakaka-develop ng good attitude, nagiging resourceful ba, ay nagiging teachable ba. So, yung A doon sa 4, yung art lesson, tandaan natin dyan. Another memory verse na pwede nyo i-memorize, Proverbs 9:9. Nababasa niyo po ba? Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning.
Yun yung madadagdagan. And yung last, sa apat, mabilis ng tatlo. Tithing. Tithing na ganyan spelling ha, hindi yung tithe na mahigpit ha. So doon sa mga tithes envelope na may nakalagay po dyan na verse. Leviticus 27:13. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit. Yan, paki-flash ko yung verse. Or fruit from the trees belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ang alam na natin yung verse about tithing ay Malachi 3:10. Bring the whole tithe at the storehouse of the Lord. Di ba? The test in this. Di ba? Yan yung ating usual na na-memorize or nababanggit ko sa tithing. Pero subukan natin idagdag ito sa mga matatandaan natin, Leviticus 27:30. This verse highlights that the tithe, which is 1/10 of the produce, is dedicated to God and considered sacred. Marami nagdidebate, magta-tithes ba? Dapat ba mag-tithe? Cheerful giving na ba? Kung ano man ang conviction nyo, pero natuto akong mag-tithes at narinig ko ito mula nung high school, from my baon, I give my tithes. Kung nagtatrabaho, I give my tithes. Nung hindi pare-pareho ang sweldo kung nagpo-commission ako, I give my tithes. It's up to you. Nung kinompute ko nga, sabi ko, noong 2020, nag-retire na ako sa land bank eh. At that time, bago pala, second job ko yun, nung unang job ko sa AIM, 2,000 per month ang sweldo ko. Ay, ngayon 2,000 per day yata yung mga empleyado ko yun. 2,000 per month, malaki ngayon, 1992. Okay? Hindi pa pinapanganak iba sa inyo. Nung nag-retire ako sa bangko ng 2000, year 2000, nasa 20 plus na yung iniwanan kong sweldo ko. Nung, flash natin after to nung kinompute ko siya, merong calculator na sa internet. Yung value ng 20,000 in year 2000, equivalent sa ngayon ng 52. Ay, sabi ko, yun na pala yung sweldo ko nung inalisan ko, di ba? So this means that the cost, ayan, inflation, may ganyan-ganyan. Pero may ganyan pala na calculator sa internet. Ano ang value ng 20,000 no year 2000? So, equivalent pala niya is 52,000. Di ba? Meron tinatawag ng purchasing power, inflation, ganyan-ganyan. Hindi naging mahirap magbigay ng tithes hanggang sa nag-work na ako. First sweldo ko, 2,000 niya, 50,000. Hanggang nag-retire ako sa year 2000. Okay? So sabi nga sa Proverbs, another Bible verse, Proverbs 10:22, 1, 2, 3, read. The Lord's blessing brings wealth and He adds no trouble to it. Marami mga versions yan, pero ito yung nakita ko na mas natatanda ko yung He adds no trouble to it. Ang version niya pala is New Heart English Bible. Kasi sa iba, He adds no sorrow to it. Okay, sa iba-iba yung verses. Pero ito yung natandaan kong verse na the Lord's blessing brings wealth. He adds no trouble to it. Pag nag-bless si Lord, 100% siksik-liglig pa. Pero doon, giving natin ng tithes, ilan ang ibabalik natin kay Lord? Ilan na iwan sa atin? Lugi tayo? Eh pag nag-bless pa si Lord, ilang percent? 100% or more. Okay, so isa kayo challenge, lalo ng mga estudyante. At ilan walang pasok ngayon. Ngayon pala, mag-decide na kayo. Pag nakatanggap kayo ng allowance nyo, pag may baong kayo, even yung mga nakakatanggap ng allowance sa OAK, nilagyan talaga namin sila ng personalized nila na tithes envelope para masanay po kayo. Program, reprogram, renew your mind. Okay? Paano Ate Lenny go-compute yun sa negosyo? Nasa conviction niya na po yan. Kayo po ba'y magtatayad sa gross or sa neto? Paano po yung nababawasan ng tax? Sa neto ba siya or sa gross? Ano po ba Ate Lenny yung gross at net? Yung gross hindi pa nababawasan ng income tax. Yung neto yun na lang na right principle mo. Pero ano ba yung kabuuan ng blessing sa inyo ni Lord? Gross or net?
It's up to you po yan. Okay? So, dito po sa apat na nabanggit ko sa inyo, di po kayo sinisermo na, pinapaalalahanan lang po, di ba? Apat ay sapat at maging tapat sa pagtupad. So, sa apat na nabanggit, the Bible verses, paratang makabayan, ano yung isa? Ano yung A? Yung art lesson, at yung typing. So ano po dyan? Sa lang matandaan nyo dyan, pwede po kayong gumawa ng sarili nyong apat. Di ba? Sige, susubukan nga, Ate Len, mag-acronym din ako. Ano yung apat ko na magiging principle ko din sa buhay? Okay? Gawa kayo. Tagalog man yan, English or Taglish man yan. So ano yun? Ano po, ano ang apat na principle mo na sapat para maging tapat kay Lord? So yan po yung iiwan ko sa inyo na message. And sa araw po ng mga nanay, talagang nasa atin yung task to be nurturers. Ano yung apat na principle mo sa loob ng tahanan na pwedeng yung pag-agrihan para maging sapat, para maging tapat tayo kay Lord? So, nasa sa inyo po yan. Kayo po ang mag-compose, kayo po ang gagawa ng agreement, buong family po yan. So, yung mga prayer request nyo, I encourage you to stand po. Hawak nyo yung mga prayer request. Yan, kayo po tayo lahat. So, kung ano man po yung sinulat nyo dito, hawakan nyo po siya. Yung panalangin niyo po, and we will agree in prayer. Lord, itong mga nakasulat po dito na mga desire, start memorizing the scripture, at yung mga paalala sa amin tungkol sa apat na sapat na para maging tapat kami sa iyo at magawa namin siya at matupad namin. Lord, may it be pleasing, Lord God, to you. And we ask for wisdom and Lord, the courage para magawa namin ito. Dahil kung sa ganang amin lamang hindi namin ito kakayanin, we need Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, to guide us and give us wisdom, counsel us, Lord God. Guard our prayer request. All this we pray in Jesus' name. Amen. And hulog niyo po dyan. At habang inuhulog po dyan, natawagan natin ang mga mothers and syempre yung mag-a-assist sa ating mga moms para sa ating giving of token to them. So, lapit na po, pati po yung mga itudraw na, yung kanilang maibibigay sa mga nanay. Sige po, dito po tayo sa baba na lang po. Yan. So, we call on the mothers. Lapit na po kayo. Mga anak, sunduin niyo yung mga nanay niyo. Dali niyo dito sa harap. At kung sila dito, alalayan ng mga seniors. Sige, lahat po ng nanay. Lahat ng nanay.
Nasa ko si Ate Len. Meron ako mga nanay dyan. One, two, three, Well, this time, meron sa inyo ibigay yung inyong mga sige, lapit na po kayo kasi sila kuya na kaya they have to go and meron sila pasok at 12 noon. So, sige mga anak-anak, meron silang regalo po sa inyo. Nasa kailangan mo ba ay kaya Apo. Apo, So, yan ay regalo sa atin. Bakit po yan ang nilang pinili kong verse? Okay? O, picture mo lang, picture. Ano pa? Talagang, saan ka pa? May surprise ang anak, di ba? Ate ka, kaya ba Ate Lenny? Kaya ba Ate Lenny? Pumunta? Ate Gewan? Kaya ba Ate Lenny mapunta dito? Or hindi? Hindi kaya ng powers? Sige, okay lang po. One, two. Wow, may special pa. Meron tayo. Thank you. O, diba? Gift giving. Mother's Day gift giving. One, two, three. Happy. Okay, bakit po yan ang Bible verse na nilagay ko dyan? Genesis 6, 8 to 17. Para pong maipaalala sa ating mga anak na pag makakita ng rainbow, yan ay promise ni God. Promise ni God sa atin. Okay? Meron pa ba? So mamaya po, ay papicture na lang tayo after service kasama ni God. Okay. Sige, ulis po kayo sa inyong mga upuan na and stay kayo nakatayo. Para ituon po natin ang ating mga kamay sa mga nanay. Sige. On your seats po, para katabi niyo ang inyong mga anak at esposo. Tayo po lahat ng mga nanay dyan sa inyong seats. At dyan po namin kayo ipapanalangin. Kasi medyo mainit po dito sa harap. Yan. So tayo po ang lahat ng mga nanay. Kasi po, pag-pray natin ng mga mother, sila ang ilaw ng tahanan. Pasok ko na rin ba yung closing song? Okay. Tayo po tayo, mga nanay nakatayo and Una kayo mga kamay ito, ito nyo sa inyong mga nanay. And let this be our closing song as we bless mothers in the house. Sige, manalangin tayo. Tunay nga napakabuti po ninyo, trying God. Kaya hiningi po namin sa pangalan ng Ama na siyang lumikha, Lord, ng pamilya. Nakita niya na hindi sapat na nag-iisa si Adan, kaya nilikha niya si Eva para maging katuwang. Naririto po ngayon mga ina ng tahanan, katuwang ng mga haligi ng tahanan. Salamat po Ama, at sa pangalan ni Jesus na nagbigay pugay at parangal sa mga ina nung hinabilin niya ito kay Juan, kay John the Beloved. Salamat po, Panginoong Jesus, you took notice of your mother. At sa pangalan ng Panginoong Espiritu, na siya nagbibigay ng kakayahan para po itong mga ilaw ng tahanan lalo pang magningning at maging nurturer sa tahanan. Hiningi po namin
Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ang inyong pagpapala sa mga ina ng tahanan na naririto. We ask for your blessing to be upon every mother represented here. They are nurturers. They are homemakers, Lord God. Caregivers and caretakers. Lord, bukod pa doon, may nagampanan pa silang papel. Sila po ay mga kapiyak din. Kaya Lord, we just bless them. We pray for the, good health. We pray, Lord, for God blessing to be upon them. At Lord, tunay nga, Panginoon, gabayan nila ang kanilang mga anak para maging mga mabubuting mga tagasunod po ninyo, mga mabubuting mamamayan balang araw po. Salamat po sa buhay ng mga nanay na naririto. May their light shine brighter pa. Panginoon. At kung may naninindig, sa pangalan ni Jesus, pagliwanagin niyo pa po. We declare good health and more wealth para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen, 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 Amen. Sige po, let's bless the Lord with this song. Kayo po tayo lahat. Hello, hello. Ano ba? I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be a little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but to for me, yeah. We could already see that you would be my hero and everything I wanna be. Your God made you my mother. He was being good to me. You never ever judge when I'm falling in my weeds. You give me strength to step back on. No matter miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm forgiven, yeah. But mama, your blessings are wide, 'cause God made you my father. He knew who I need. He picked you from the others. He could already see. He could be my hero. Everything I wanna be. He knew who I need. He could choose from the others. He could already see that you would be my hero. Everything I wanna be. God made you my
being good to me. That's why God made you my mother. He knew who I am. He picked you from the others. He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Sige, let's pray. Heavenly Father, truly you are a faithful Father. And one side of you, you're a nurturer. Nurturer din po kayo. Sinabi nga yan ng inyong lingkod na si Isaiah, hindi malilimutan ng ina ang kanyang anak. Ganun po kayo, mga laga. At gaya nga ng sinabi ni Jesus, gusto niyang i-gather, Lord, ang Jerusalem, Lord, gusto niyang i-gather gaya ng isang inahin. Kung paano niya iniingatan ang kanyang mga sisiw. Salamat po sa buhay ng mga nanay na naririto. Lord, sa aming pagtatapos, hiningi po namin, dala-dala po namin yung mga mahalagang bagay na natutunan namin. Apat na magiging sapat para po kami magpatuloy sa paglakad sa inyo, Panginoon. Salamat po sa paalala. Salamat po sa buhay ng mga nanay na naririto. Salamat po sa mga ama na sumusuporta at umaalalay sa mga ilaw ng tahanan. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo yung pagpapala ng Panginoon sa ating pagtatapos. May the love of God, may the grace of our Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you as we conclude our Sunday service. Remain in the presence of the Lord na aming palala. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Palapalan natin ang Panginoon. Again, Happy Mother's Day po.